mga ka-TH, welcome back po no mga ka-TH. Nandito na naman po ang inyong bro Alexander no, at magsishare po ako sa inyo ng kaunting kaalaman na naman sa paghahanap ng mga giveaway sa Yamashita Treasure no mga ka-TH. Okay, so mga ka-TH, so ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isang fish marker na positive sa giveaway no mga ka-TH, at ang stone map na layout no ng area para sa sa pinaglagyan ng mga deposito sa area na ito. Okay, so mga ka-TH no, so dito mga ka-TH, umpisahan natin dito no sa area na ito. Meron po dito talagang perfect na tawag nito fish face marker no mga ka-TH. So ito yung yung paligid ng face marker no mga ka-TH, ayan face marker, ayan. So direct na nakatingin yan dito no mga ka-TH, dito sa ating unang marker na isda, ayan no. Talagang lehitimong ginawang mukhang isda ang bato mga ka-TH, ayan. Klarong klaro yan no, nakikita nyo parang triangle na maliit na butas mga ka-TH. Yan ay tumutukoy dito sa opposite side kung saan nakalagay ang giveaway mga ka-TH. Tandaan nyo kapag mga ka-TH, nasa opposite side palagi no. Ganyan talaga ang plastada at sistema ng pagkakalagay, lalo na sa mga giveaway. So kung titingnan nyo mga ka-TH no, ayan no, napakaganda talaga. Ayan, dito mismo ang target niyan mga ka-TH ng giveaway sa fish marker na yan mga ka-TH. Ibig sabihin isa itong rock enclosed deposit no mga ka-TH. So itong medyo pataas nito mga ka-TH no, so medyo pa slope yan, at patungo yan dito mismo sa may gilid ng sapa. So ito naman mga ka-TH yung yung pinaka stone map dyan sa area yan yan yung pinaka nakita ko dyan na parang guide no na layout na pinaglagyan ng mga deposito. Ang tinutukoy niyan mga ka-TH ay mismong dito yan sa sapa na yan no, dyan sa area na yan mismo. So ito mga ka-TH, sa face marker na to ay talagang masasabi natin na talagang man-made no, at talagang okay na okay ang area na to para sa treasure hunting no mga ka-TH. Dahil bihira lang yung mga ganito no na ganyan pagkakagawa, at kagaya nito detalyado pa yung pagkakagawa ng marker dito. Ayan no, yung isda na parang may anak siya, ayan no, nasa gilid niya, para niyang kinukuberan yung anak niyang maliit na isda rin. Basta yan yan triangle na yan mga ka-TH, opposite side ang niyan. Ibig sabihin nandiyan yan yung butas diyan sa may gilid, sa may itaas, ayan yan, yung pababa na yan, diyan mismo nakaturo yan, diyan mismo sa pababa. So ibig sabihin nandiyan sa loob ng bato na yan mga ka-TH diyan. So napakaganda nito mga ka-TH, dahil kahit naman siguro kayo kung alam nyo ang pagtingin talaga ng mga ganitong plastada, ay talagang napakaganda nito mga ka-TH. Okay, so sana mahits ito ng ating ka-TH no, na nagpasa sa atin ng video nya no. So parting din to mga ka-TH, parting Mindanao ata to no. So ito mga ka-TH, balikan natin yung sinasabi kong stone map or parang layout ng area Ang ibig sabihin nito mga ka-TH, ayan yan sinusundot niyang parang butas, may open cave dyan mga ka-TH, open cave. So maliit lang na kuweba mga ka-TH. So ito naman, itong bilog na ito, ang ibig sabihin nun, yung katabi niya ay bilog na bato no, na nakaplat mga ka-TH. So dito sa gilid niya mga ka-TH, ayan mayroon ditong isang parang malaking bato rin na marker din ito mga ka-TH. May nakaukit dyan na arrow, sabi nung ka-TH natin, pero hindi ko na alam kung saan nakaturo yung arrow kasi hindi naman klaro yung pagkakuha niya ng video no mga ka-TH. Kaya ang binasa ko lang dito mga ka-TH ay yung doon sa may pinaka stone map niya. So dito mga ka-TH, sa area na to mga ka-TH no, ang deposito dito mga ka-TH ay nasa
isang malapad na bato mga katiits. Natatakpan ng malaking bato ang deposito dito mga katiits. Mamaya ay makikita ninyo dito sa video, no. Kasi sa pagtingin ko, pagbasa ko doon sa pinakita niyang parang stone map na yon, ang deposito ay natatakpan ng isang malapad na bato na parang bilog siya. So ito yung paligid mga katiits, oh. Yan. Mayroon pa yan old century na malaking kahoy, ayan, oh. Yan, buhay na buhay po ang kahoy mga katiits, ayan. So nandito mga katiits, mamaya makikita nyo yung sinasabi ko na target spot kung saan nasa ng deposito dito. Mayroon po yan siyang marker kasi na nakalagay mga katiits, no? Eksaktong-eksakto yung pagkakaano natin dahil may marker na nakalagay. Ayan, no? X1. Ibig sabihin X1 mga katiits ay treasure under. So nandyan sa ilalim nung may X1 mga katiits ang deposito dyan. Nandyan sa gilid guys yung mga katiits, yung open cave dyan, no, sa may baba dyan banda. Hindi lang makita kasi naanuhan ng mga bato yan. Natakpan lang ng mga bato dyan, no, sa may bandang baba dyan banda. Ito sa may gilid, sa may malapit na sa pinakagitna. So pasensya na kayo mga katiits dahil hindi natin masyadong masabayan ang video dahil medyo mabilis yung paggalaw niya, no mga katiits. Pero dito sa na to mga katiits ay alam na natin kaagad kung saan po nakalagay ang deposito dito kasi simple lang yung nakita ko doon sa pinaka stone map niya mga katiits. Madali ko lang talagang nakita yung kung saan nakalagay ang deposito kasi yan, oh, yung bilog na yan mga katiits sa gitna. Yan po yung malapad na bato. Sa gilid niyan, sa baba niyan, mayroon pong isang open cave na maliit. At dito pa sa baba, oh, may chamber pa. So, yan mga katiits, no? So, ganun lang po kasimple mga katiits. Itong piece marker na to, oh, umulit lang ito mga katiits doon sa piece marker natin. Doon sa mayroong fish na na may parang anak pa, no mga katiits, yung isda. Yung sa giveaway niya mga katiits. Malapit lang kasi ito mga katiits. Isang area lang ito mga katiits. Ilang metro lang ang pagitan nito. Nandun kasi yan sa may taas banda. Dun sa may taas ng face marker yung kanina na may X1. So ito yan, mga katiits. So yung pinaka main target natin kasi giveaway nga yung hinahanap natin mga katiits. So sabi ng katiits natin, yan daw yung portion na yan. Binakbak niya na. Kaya lang inches pa lang ang nababawas niya kasi wala siyang maayos na kagamitan, no mga katiits. Pero napakaganda nito mga katiits. Sure ball ito mga katiits. Crack and close deposit po yan mga katiits. Diyan mismo yan, no. Yan pinapakita na yan ng mga butas na yan. Sa baba nito mga katiits, andyan po ang target. Yan, no. Itong buong bato na ito, bakbakin niya ito, siguradong may laman ito mga katiits, no. So napakaganda nito mga katiits, no. Kapag nakakita kayo ng ganitong klaseng mga marker, no, kagaya ng isda na ginawang marker, ay tingnan yung maigi, no mga katiits. Pag-aralan yung maigi kagaya nito. Ito po ay isang stone map. Ayan, napakaganda ng pagkagawa niyan mga katiits. Kailangan lang talaga sa ganito ay matinding pag-analyze mga katiits. Ayan, no. Meron din palang deposito sa ibabaw nung open cave, oh. Siguro yan mga rock enclosed deposit. Kasi may dot na dalawa. Yan, oh, sa may parte na yan, oh, yan, oh. Yan sa may gilid ng puno na yan. Nandiyan yung may open cave diyan mga katiits. Hindi lang nahagip talaga masyado ng video ni katiits. So, ganyan, ito talaga yung mahirap mga katiits kapag video ang pinapasa sa atin kasi lalo kung hindi nila masyadong natutumbok ng maayos yung mga target spot at nahagip lang ng camera, talagang mahirap mga katiits magpaliwanag lalo pag ganito sa video, no mga katiits. Mahirap talaga. Kaya kailangan dito mga katiits ay talagang pabilisan lang ng mata, no mga katiits. Ayan, nandito yung X1, no mga katiits. Ito yung tinutukoy doon sa stone map na sinasabi ko sa inyo, yung bilog sa gitna. Ayan, no, X1, no. Treasure under ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin nandyan sa ilalim ng bilog na batong malaki. Nandyan yung nandyan banda yung sa may kuweba, may gilid dyan. Kasi sa may bandang unahan yan, nandyan na yung puno. So dalawa kasi yung parang kuweba dito mga katiits, isa sa itaas at isa sa baba.
So, 'di ba dalawa yung may parang bilog doon na butas, isa sa taas at isa sa baba, ibig sabihin dalawa talaga yung ano, open cave. Meron doon sa kanina sa may bato at dito din sa may puno, meron dito sa may doon sa may gilid niya kanina, no. So hindi natin kasi masyadong masundan yung video niya kasi mabilis at umiikot kasi yung video niya kaya hindi natin masyadong mai-pinpoint ng maayos sa inyo, no. Yan, nandito yung ano, yan oh, yung bilog na bato. Kaya yung ano kanina kasi nahirapan akong i-edit to mga ka-TH kasi mabilis nga yung video niya. Yan oh, X1 no. Treasure under yan. Yan. So, okay mga ka-TH, so hanggang dito na lang no. I hope na na-enjoy nyo ang ating video ngayong araw. At wag nyo pong kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa nating video mga ka-TH. Maraming salamat.